Check ka na BBM. Kahit explicitly sa labas, lumalakad kami sa'yo, kontrolado mo na yung Senate, ang buong legislative. Wala na sana po kontra sa'yo, wala na mapapahamak sa'yo, hindi na nila inibitahan sa sabi ko, si Romualdez at saka yung mga 18 marines, hindi ka na mapapahamak. Pero wag mo naman sana i-push pa hanggang kay Bibi Sara Duterte dahil wala kang pakinabang dyan. Ang tanga mo talaga. Bakit po? Matatalo po ang impeachment naman kay Bibi Sara Duterte. Na-testing na po yan noong 2025 campaign. Na-testing na po yan doon sa Committee on Justice. Kinagat ba ng taong bayan? Hindi po kinagat ng taong bayan. Mayroong impeachment trial doon sa Senate. Meron pa silang bago na isasarang. Wala! Wala naman. So bakit sa tingin ninyo, sa pangatlong pagkakataon, ay mababago niyo ba ang isip ng taong bayan? Bakit sa tingin ninyo, sa pangatlong pagkakataon, ay mababago niyo ba yung isip ng mga senador na ito? Kaya maling-mali po talaga ang taya ni BBM. Ngayon po, kung ang masusunod lang ay yung boses ng taong bayan at yung mga totoong damdamin ng mga senador ngayon, maa-acquit si VP Sara sa impeachment na ginagawa sa kanya ngayon sa Senate. Tama po? Alright. Pero ano yung pwede nilang gawin ulit? Nakalokohan. Yung 24, gagawin na naman nilang 22. Pagkakulong kay Marcoleta, gagawin 21. Meron na namang isusunod, gagawin 20. Ano na yung bilang ng majority daw? 11, 12? 16 naman dapat? Ay, na 2/3 pala, 2/3. Making 12 na, 14. Mababa? Ito po ang tanong ko sa inyo. Kapag gagawin ulit nila yung kalokohan na ito, papayag po kayo? Hindi po. Huwag po kayong pumayag. Kasi sa totoo lang po ngayon, sa lahat ng mga laban natin, bugbog na bugbog po tayo. Bugbog na bugbog po tayo. Ako po, nagsimulan po ako makilala o na national level. Nung umpisa, mag-isa lang po ako. Wala po akong taga-suporta, independent lang ako. Eh dahil marunong ako sa IT, dahil IT auditor ako at magaling ako mag-audit ng mga information technology, nakita ko na may daya doon sa mga makina. Kaya nagsalita ako laban sa pagpapatakbo ni Commissioner George Garcia. Mali pa mamalaman, ang daming daya na nangyari noong nakaraang eleksyon. Tama po ba ang aking ginawa? Tama po. Dahil lumalabas po ngayon na maraming siyang na-receive na pera mula sa administrasyon ni BBM. Dahil po, ayon sa saligang batas, dapat independent ang Commission on Elections. Ganon din po, dapat ang Ombudsman independent. Bakit kayo nagpa-participate sa mga initiative ni BBM sa pagpo-prosecute ng kanyang mga kalaban? Yun po. Alright. Ito po ang pwedeng mangyari ngayon. Kapag dadayain nila ulit yung bilang, hindi daw 16, yung 2/3, nag-iipit si VP Sara, yan po ay undermining na ng ating democracy. Kaya hindi nila may tatangkin, ang puso ng taong bayan ay para kay VP Sara Duterte at gusto nila tumakbo si VP Sara Duterte sa 2028. Gusto mo man o hindi, si VP Sara Duterte, hindi mo may tatanggi ang katotohanan na meron siyang karapatang tumakbo. Hindi mo siya pwedeng ipa-disqualify sa pamamagitan ng pending impeachment na sinungaling mga witness ng mga iligal na pagkakakuha ng mga ebidensya at sa pamamagitan ng pagbuluktot ninyo sa saligang batas, sa pamamagitan ng pagbabuluktot ng tamang bilang ng 2/3 para maka-achieve ng conviction doon sa impeachment. Yun po ang nakikita natin laban na susunod. Kapag nalampasan po ni VP Sara Duterte itong impeachment na ito, sure win yan sa 2028. Pero hindi pa pala sure. Pero pa si Chairman George Garcia, dahil siya pa nakaupo, nakalimutan nila yung issue noong 2025 na malawang ang daya ang ginawa sa ating eleksyon. Nakalimutan nyo na si George Garcia ay nakatanggap
ay makakatakbo si VP Sara sa panahon ngayon. Sa panahon ngayon, mga kababayan, kasama pa natin si VP Sara Duterte! Kasama po natin. Ang naiisip ko po, ang tanging paraan lamang para makapanalo ang isang kandidato kahit may daya sa eleksyon ay kapag mayroong overwhelming support para sa kandidato. Base po sa aming analysis ng kanilang ginawang daya last time sa eleksyon, hindi naman garapalan ang ginawa ni King George sa ating eleksyon. Hindi niya, halimbawa, tumagas niya ng pera sa isang kandidato, hindi automatic na i-award niya sa kanya lahat ng boto. Ang nangyayari is, kapag more or less equal kayo ng prospects, pwedeng madaya sa pamamagitan ng bayan. Pero kapag landslide, mahihirapan kang dayain. Kasi a certain number of votes na ata ang inililipan doon sa mga nagbabayan noong nakaraang eleksyon. Kung maalala niyo po, ganun ang nangyari kay Digong noong 2026. Dahil may daya rin po ang COMELEC noon. Na-impeach na yung commissioner ng COMELEC noon eh. Si BBM nadaya nun sa Vice President, hindi ba? Pero hindi nila nadaya yung President dahil overwhelming yung support para kay Mr. Rodrigo Duterte. Tama po ba? Tama po. Yun po ang kailangan natin sa 2028. At yun din po ang aking personal experience. Bilang Vice Mayor po, ang kalaban ko noon eh, talong-talong talaga kung titignan mo. Pero kung na lang, sumikat ako on the national level, talagang i-translate ko rin yung kalaban ko. Kung tatanungin mo talaga, wala talaga siyang boto. Pero kung titignan mo dun sa count, bakit parang dikit lang kami? Hindi pwede. Madaya pa din. Pero nalusutan mo yung daya dahil overwhelming yung support sa'yo. Landslide. Kaya dun din po, yun din po ang kailangan ni VP Sara Duterte sa 2028. Tama po? Okay. Overwhelming support mula sa atin. Inuulit ko po, ang objective natin ngayon ay una, huwag po tayong pumayag na makulong si Marcoleta. Pangalawa, huwag tayong pumayag na baluktutin nila ang proseso ng impeachment laban kay VP Sara Duterte sa pamamagitan ng maggamit ng pekeng witness at illegally procured evidence. At mas lalong huwag dapat nilang dayain ang bilang na 16 para i-convict si VP Sara Duterte at perpetually ma-disqualify siya. At kung sakasakali man na makatakbo siya sa 2028, bigyan natin siya ng overwhelming support and vote